Around 6:15 in the morning of February 14th, 2000, Asia Degree's parents wake up to find both the 9-year-old and her book bag gone. 10 tao na nawala ng walang kahit anumang bakas. Maraming mga kaso ng biglang pagkawala ang naitala sa ating kasaysayan. Ang mga taong ito ay naglaho ng walang kahit anumang bakas. At kahit anong gawin ng mga pulis ay wala talaga silang nahanap na lead tungkol sa posibleng kinaroroonan nila at kung ano ang totoong nangyari sa kanila. Kung kaya't sa video na ito ay kikilalanin natin ang 10 mga tao na bigla na lang nawala. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Mona Blades. Noong May 31, 1975, ang 18 years old na si Mona Blades ay nawala sa New Zealand. Papunta siya sa Hastings mula Hamilton para sa kaarawan ng kanyang pinsan. Sumakay siya ng mga sasakyan bilang hitchhiker na isang karaniwang paraan ng pagbiyahe noon. Ang pagkawala niya ay naging isa sa mga pinakamatagal ng misteryo sa bansa. Huling nakita si Mona sa State Highway 1 na sumasakay sa isang orange na Volkswagen Combi van. Ayon sa mga saksi, may kasama siyang isang lalaki sa loob ng van pero hindi natukoy kung sino siya. Ang orange na van ay naging sentro ng paghahanap at investigasyon. Ngunit kahit anong gawin ng mga pulis at volunteers ay hindi ito natagpuan. Samantala nang maiulat ang pagkawala ni Mona ay libu-libong tao ang tumulong sa paghahanap. Naghanap sila sa mga kagubatan, bukirin at malalapit na lugar na posibleng tinahak ng van. Gumamit pa ng mga helicopter para sa mas malawak na operasyon. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap ay wala silang natagpuang bakas ni Mona o ng orange na van. Naging malaking palaisipan ito sa mga pulis at sa publiko. Kaugnay naman nito maraming teorya ang lumabas tungkol sa nangyari kay Mona. May nagsasabing siya ay kinidnap at pinatay. Ang iba naman ay naniniwalang maaaring na aksidente siya at itinago ang kanyang katawan. Meron ding mga haka-hakang konektado ang kaso niya sa iba pang pagkawala noong panahong iyon. Sa kabila ng mga teorya at mga saksi ay wala ni isa sa mga ito ang napatunayan. Kaya naman ang pagkawala ni Mona ay nagdulot ng malaking takot sa publiko. Naging mas maingat ang mga tao sa pagsakay sa mga sasakyan ng hindi nila kilala. Naging aral din ito sa kahalagahan ng pagiging ligtas sa paglalakbay. At sa mga sumunod na taon ay nagkaroon ng mga kampanya laban sa hitchhiking at mga hakbang upang gawing mas ligtas ang mga daan. Samantala, mahigit 40 taon na ang nakalipas mula nang mawala si Mona Blades, ngunit nananatili itong hindi nalulutas. Ilang beses nang binuksan muli ang kaso pero wala pa ring ebidensyang nag-uugnay sa kung ano ang nangyari sa kanya. Number 2. Patrick Warren and David Spencer. Si Patrick Warren at David Spencer ay dalawang batang lalaki mula sa Solihull, West Midlands, England na nawala noong December 27, 1996. Ang kanilang pagkawala ay nananatiling isa sa mga pinakamatagal ng misteryo sa United Kingdom. Noong umagang iyon ay masaya si Patrick dahil gamit niya ang bago niyang bisikleta na natanggap bilang regalo noong Pasko. Sumama si David sa kanya at magkasama silang pumunta sa Chelmsley Wood, isang lugar kung saan madalas silang naglalaro. Ayon sa mga magulang nila, normal lang ang araw na yun, ngunit hindi na sila nakauwi kinagabihan. Nahanap naman ang bisikleta ni Patrick malapit sa isang pub, ngunit wala nang ibang palatandaan kung nasaan sila. May ilang nagsabing nakita ang dalawa sa iba't ibang lugar pero hindi ito nakumpirma. Ayon sa pamilya ni Patrick at David, hindi agad sineryoso ng mga pulis ang pagkawala ng dalawa. Lumipas ang mga araw nang walang malinaw na lead kung kaya't lalong nainip at nagalit ang kanilang mga magulang. Samantala, noong 2006 ay napagtuunan ng pansin ng pulisya si Brian Field na isang kilalang kriminal na nakagawa ng mga kasong pagpatay sa bata. Nasa lugar siya noong mawala sina Patrick at David. Subalit wala pa ring sapat na ebidensya na magpapatunay na siya ang may kinalaman sa pagkawala nila. Sa kabila ng mga pagsisikap ng pulisya at paulit-ulit na panawagan ng kanilang mga pamilya ay nananatiling misteryo ang pagkawala ni Patrick at David. Maraming haka-haka at teorya, ngunit wala pang kumpirmadong sagot kung ano ang tunay na nangyari sa kanila. Lubos na nahirapan ang kanilang mga pamilya na tanggapin ang pagkawala at patuloy silang umaasa na may makakaalala sa kaso. Sa kabilang dako, ang pagkawala ni Patrick at David ay paalala kung gaano kahalaga ang mabilis na aksyon kapag may nawawala, lalo na kung mga bata ang sangkot. Dapat ay pantay-pantay ang pagtrato sa mga nawawala, anuman ang estado ng kanilang pamilya. Number 3. Lord Lucan. Si Richard John Bingham o mas kilala bilang Lord Lucan ay isang mayamang aristokrat mula sa England.
Ipinanganak siya noong December 18, 1934 at naging tanyag dahil sa kanyang marangyang pamumuhay at pagiging isang sugarol. Subalit mas nakilala siya dahil sa isang krimen noong 1974 na nauwi sa kanyang misteryosong pagkawala. Noong gabi ng November 7, 1974 ay natagpuan ng yaya ng pamilya ni Lucan na si Sandra Rivet na patay sa basement ng kanilang bahay sa London. Siya ay binugbog gamit ang isang mabigat na tubo. Ang asawa ni Lucan na si Veronica Duncan ay inatake rin sa parehong gabi, ngunit nagawa niyang tumakas at humingi ng tulong. Ayon kay Veronica, si Lucan mismo ang umatake sa kanya at maaaring siya rin ang pumatay kay Sandra Rivet. Ngunit pinaniniwalaan ng mga investigador na maaring nagkamali si Lucan at napagkamalang si Veronica ang yaya. Lumabas din sa investigasyon na may motibo si Lucan na saktan si Veronica dahil sa kanilang mga away, lalo na sa usapin ng pangangalaga sa kanilang mga anak. Samantala matapos ang insidente ay mabilis na tumakas si Lucan. Ang kanyang kotse ay natagpuan sa New Haven, East Sussex, ilang kilometro mula sa kanilang bahay. May mga bakas ng dugo sa loob ng kotse, pati na rin ng bakal na tubo na pinaniniwalaang ginamit sa pagpatay. Ngunit mula noon ay hindi na siya muling nakita. Sa kabila ng malawakang paghahanap ng pulisya ay hindi pa rin natukoy kung nasaan siya. Marami namang haka-haka tungkol sa pagkawala ni Lucan. Ayon sa ilan, tumakas siya sa tulong ng kanyang mayayamang kaibigan at nagtago sa ibang bansa. May mga ulat na nagsasabing nakita siya sa Africa, India at New Zealand. May iba namang naniniwala na nagpakamatay siya sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat malapit sa New Haven. Maliban dito, may mga teorya rin na si Lucan ay nagpatuloy ng tahimik na buhay sa ibang bansa gamit ang yaman at koneksyon niya upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit walang malinaw na ebidensya na sumusuporta sa alinman sa mga ito. At noong 1999 ay idineklara ng korte na si Lord Lucan ay patay na kahit hindi natagpuan ang kanyang bangkay. Kaya noong 2016 ay kinilala na ang kanyang anak na si George Bingham bilang bagong Earl ng Lucan. Number 4, Amy Fitzpatrick. Si Amy Fitzpatrick ay isang 15 years old na dalagita mula sa Ireland na nawala noong January 1, 2008 sa Costa del Sol, Spain. Kasama niyang naninirahan sa Espanya ang kanyang ina na si Audrey Fitzpatrick at ang kinakasama nito na si Dave Mahon. Ang kanyang pagkawala ay nananatiling misteryo hanggang ngayon at patuloy na hinahanap ang mga sagot. Samantala, huling nakita si Amy noong gabi ng bagong taon matapos samahan ang kaibigan niyang si Ashley Rose Bradley pauwi. Bandang alas 10 ng gabi ay nagpaalam si Amy na uuwi na siya. Ginamit niya ang isang shortcut na kilalang madilim at delikado. Ang distansya mula sa bahay ng kaibigan papunta sa kanilang tahanan ay halos 2 kilometro. Ngunit hindi na siya nakarating at mula noon ay hindi na siya nakita. Kaugnay pa nito, lumipat sa Espanya ang pamilya ni Amy noong 2004 upang magsimula ng bagong buhay. Subalit may mga ulat na hindi maayos ang relasyon niya sa kanyang ina at sa kinakasama nito. Ayon sa ilang kwento, madalas magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa kanilang bahay. Kaya mas pinipili ni Amy na manatili sa bahay ng mga kaibigan upang umiwas sa tensyon. Kaya naman nagsagawa agad ng paghahanap ang pulisya matapos iulat ang pagkawala ni Amy. Subalit walang sapat na ebidensya o anumang bakas na makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Wala ring mga CCTV camera sa shortcut na dinaanan niya, kaya walang malinaw na impormasyon tungkol sa mga huling oras niya bago siya mawala. Walang nakakita o nakapansin sa kanya noong gabing iyon. Dagdag pa rito, maraming teorya ang lumabas kaugnay sa pagkawala ni Amy. Isa sa mga pinaniniwalaan ay ang posibilidad na siya ay kinidnap. May mga nagsasabi rin na baka siya ay naaksidente sa madilim na daanan, pero walang kahit anong bakas ng aksidente ang natagpuan. May iba pang haka-haka na posibleng may kaugnayan ng tensyon sa kanyang pamilya, ngunit walang konkretong ebidensya na sumusuporta dito. Dahil dito, ang pagkawala ni Amy ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang pamilya, mga kaibigan at sa kanilang komunidad. Patuloy ang panawagan ng kanyang ina na si Audrey para sa tulong sa paghahanap ng sagot. Sa kabila ng mahabang panahon na lumipas ay nananatiling misteryo ang nangyari kay Amy. Number 5, Jimmy Hoffa. Si Jimmy Hoffa o James Riddle Hoffa ay kilalang leader ng Union sa Amerika. Ipinanganak siya noong February 14, 1913 sa Brazil, Indiana. Naging tanyag siya bilang pinuno ng Teamsters Union na isang malakas na organisasyon ng mga manggagawa sa iba't ibang industriya.
Sa ilalim ng kanyang pamumuno ay napabuti ang sahod at mga benepisyo ng maraming manggagawa. Maaga pa lang ay nakita na ang galing ni Hoffa sa pag-o-organize ng mga tao. Noong 1930s ay aktibo na siya sa mga protesta upang maprotektahan ang karapatan ng mga manggagawa. Kaya noong 1957, siya ang naging presidente ng Teamsters Union. Sa kanyang panahon ay lumakas ang samahan at marami ang naipaglaban niyang karapatan para sa mga miyembro. Pero habang lumalakas ang impluwensya ni Hoffa, ay napagbintangan siyang may koneksyon sa mga grupo ng mafia. Dahil dito ay nasangkot siya sa mga kaso ng pandaraya at pamimilit. Kaugnay nito noong 1967 ay nahatulan siya ng pagkakakulong. Subalit noong 1971 ay pinalaya si Hoffa matapos ang 7 taong pagkakakulong. Ngunit may kasunduan na hindi siya pwedeng bumalik bilang leader ng union hanggang 1980. Kahit ganito, nanatili siyang aktibo sa pakikisalamuha sa mga miyembro ng union at iba pang personalidad. Samantala, noong July 30, 1975 ay bigla siyang nawala. Huling nakita si Hoffa sa isang restaurant sa Bloomfield Township, Michigan. Sinasabing may meeting siya noon kasama ang 2 mafia leader na sina Anthony Tony Jack Giacalone at Anthony Tony Pro Provenzano. Pagkatapos nito ay hindi na siya nakita kailanman. Ang pagkawala ni Hoffa ay nagdulot ng malawakang investigasyon. Maraming haka-haka ang lumabas. Isa sa mga teorya ay pinatay siya ng mafia dahil sa hindi nila pagkakasundo. May mga nagsabi rin na ang kanyang katawan ay inilagay sa semento ng isang gusali o inilibing sa isang lugar na hindi na matutuklasan. Ginamit naman ng FBI ang lahat ng paraan, kabilang ang mga makabagong teknolohiya, pero hindi nila natagpuan ang katawan ni Hoffa. At hanggang ngayon ay wala pa ring tiyak na sagot kung ano ang nangyari sa kanya. Number 6. D.B. Cooper. Si D.B. Cooper ay isang misteryosong tao na kilala dahil sa hijacking noong November 24, 1971 sa United States. Ang pangalang D.B. Cooper ay nagmula sa maling report ng media. Sa kanyang ticket, ang pangalan niya ay Dan Cooper. Hanggang ngayon ay hindi pa rin nalalaman kung sino siya at kung ano ang nangyari sa kanya. Samantala, noong gabi bago ang Thanksgiving ay sumakay si Cooper sa Northwest Orient Airlines Flight 305 mula Portland, Oregon papuntang Seattle, Washington. Bumili siya ng tiket gamit ang cash at tahimik na umupo sa likod ng eroplano. Habang nasa ere ay iniabot niya sa flight attendant na si Florence Schaffner ang isang sulat na nagsasabing may dala siyang bomba. Noong una, akala ni Florence ay biro lang. Pero nang ipakita ni Cooper ang bomba sa loob ng kanyang maleta ay napatunayan niyang seryoso ang banta. Gayun din naman ay humiling din si Cooper ng $200,000 na cash, 4 na parachute at isang fuel truck na maghihintay sa Seattle upang mag-refuel ng eroplano. Agad na sinunod ng mga autoridad ang kanyang mga kahilingan upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero. Paglapag ng eroplano sa Seattle ay ibinigay kay Cooper ang ransom money at parachutes. Pinalaya naman niya ang 36 na mga pasahero, ngunit nanatili ang mga crew sa kanyang kontrol. Inutusan din niya ang piloto na lumipad papuntang Mexico City sa mababang altitude. At habang nasa ere sa pagitan ng Seattle at Reno, Nevada, ay tumalon si Cooper mula sa likod ng eroplano gamit ang parachute at dala ang ransom money. Walang nakakita kung saan siya bumagsak pero pinaniniwalaang ito ay sa kagubatan malapit sa border ng Washington at Oregon. Sa kabila ng malawakang paghahanap ay hindi natagpuan ang anumang bakas ni Cooper. Hindi rin alam kung siya ay buhay o patay na. Kaugnay pa nito, ang FBI ay nagsagawa din ng malawakang investigasyon na tinawag nilang NORJAC o Northwest Hijacking. Libu-libong tip ang natanggap nila, ngunit wala ni isa ang nagbigay ng malinaw na sagot kung sino talaga si Cooper. Noong 1980 ay isang batang lalaki ang nakakita ng $5,800 sa pampang ng Columbia River malapit sa Vancouver, Washington. Ang perang ito ay bahagi ng ransom money dahil tumugma ang serial numbers. Gayunpaman ay wala nang ibang ebidensyang natagpuan na makakatulong sa kaso. Number 7. Maura Murray. Si Maura Murray ay isang 21 years old na nursing student mula sa University of Massachusetts Amherst na biglaang nawala noong February 9, 2004. Ang pagkawala niya ay isa sa pinakakilala at misteryosong kaso sa Amerika. At hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot kung ano ang nangyari sa kanya. Kaugnay nito, noong araw na iyon ay nagpaalam si Maura sa kanyang mga guro at sinabing may family emergency. Ngunit napag-alamang wala naman talagang emergency. Nagmaneho siya papunta sa Northern New Hampshire gamit ang kanyang 1996 Saturn sedan.
May dala siyang mga personal na gamit tulad ng damit, pagkain at jewelry. Bandang 7:30 ng gabi ay sumalpok ang kotse ni Maura sa gilid ng kalsada sa isang liblib na bahagi ng Woodsville, New Hampshire. Ayon sa mga nakakita ay nakita nila si Maura malapit sa aksidente. Sinubukan siyang alukin ng tulong pero tumanggi siya at sinabi raw na may paparating na tulong. Nang dumating ang mga pulis sa lugar ilang minuto pagkatapos ay wala na si Maura. Naiwan sa kotse ang kanyang wallet, ID, credit cards at iba pang gamit pero nawawala ang kanyang cellphone at mga susi ng kotse. Gayun din ay maraming teorya ang lumabas tungkol sa pagkawala ni Maura. Isa sa mga teorya ay sinadya niyang umalis at magsimula ng bagong buhay. May mga nagsasabi na may mabibigat siyang personal na problema noong mga panahong iyon at maaring ito ang dahilan kung bakit gusto niyang tumakas. Ang isa pang teorya ay naging biktima siya ng krimen. Dahil liblib ang lugar ng aksidente, ay posible raw na may taong dumaan at gumawa ng masama sa kanya. Bukod pa dito, ay may teorya rin na baka naligaw o nasaktan si Maura sa malapit na kagubatan. Winter noon at malamig ang panahon kaya maaring nagkaroon siya ng hypothermia at hindi na nakaligtas. May mga ibang tao rin na nagsasabing maaring may koneksyon ng pagkawala niya sa isang serial killer na sinasabing aktibo noon sa lugar. Matapos ang pagkawala ni Maura, ay nagkaroon ng malawakang paghahanap. Hinalughog ang mga kagubatan, ginamit ang helicopters at search dogs at tumulong ang maraming volunteers. Ngunit kahit sa dami ng pagsisikap ay walang kahit anong bakas ng kanyang katawan o iba pang ebidensya ang natagpuan. Number 8. Joe Keller. Si Joe Keller ay isang kilalang tao sa kanilang lugar. Isa siyang ama na nasa edad 40 hanggang 50, may asawa at 2 anak. Siya rin ay isang negosyante na nagmamay-ari ng pabrika na gumagawa ng mga pyesa para sa eroplano. Kilala din siya bilang mabuting tao at responsable sa trabaho. Ngunit sa likod ng kanyang maayos na imahe ay may mga kontrobersyang lumitaw tungkol sa kanyang negosyo. Isa sa mga ito ay ang paggamit ng mga may damage ng pyesa na naging sanhi ng pagkasira ng ilang eroplano at pagkamatay ng maraming sundalo. Ngunit isang araw ay bigla na lamang nawala si Joe Keller. Wala siyang iniwang paalam at hindi alam ng kanyang pamilya kung saan siya nagpunta. Dahil dito ay naghanap ang kanyang pamilya at mga kaibigan, ngunit hindi nila siya natagpuan. Ang pagkawala niya ay nagdulot din ng maraming tanong at haka-haka sa kanilang komunidad. Maraming tao ang nagtaka kung ano ang dahilan ng kanyang pagkawala. Samantala, isa sa mga teorya ay nagsasabi na tumakas si Joe Keller dahil ayaw niyang managot sa mga kasong may kaugnayan sa nasirang mga pyesa. Maraming sundalo ang namatay dahil dito. Kaya posibleng natakot siyang makulong o humarap sa batas. May iba namang naniniwala na maaring dinukot siya ng mga galit na tao tulad ng mga pamilya ng mga sundalong namatay. Mayroon ding nagsasabi na baka hindi niya kinaya ang bigat ng problema kaya nagpakamatay siya pero walang ebidensya na makapagpapatunay dito. Dagdag pa rito, ang isa pang teorya ay baka nagpasya si Joe Keller na magtago at magsimula ng panibagong buhay sa ibang lugar. Ayon sa ilang kwento ay may mga nakakita raw sa kanya sa ibang bayan pero hindi ito kumpirmado. Lahat ng ideyang ito ay nananatiling haka-haka at hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Ang pagkawala ni Joe Keller ay nagdulot ng malaking epekto sa kanyang pamilya. Labis na nalungkot ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak ay naiwan na may maraming tanong sa kanilang isipan. Mahirap para sa kanila ang magpatuloy sa buhay dahil hindi nila alam ang sagot kung bakit biglang nawala ang kanilang ama. Number 9. Orion Williamson. Si Orion Williamson ay isang magsasaka mula sa Selma, Alabama, na kilala sa misteryosong kwento ng kanyang pagkawala noong 1854. Isa itong kwento na tila mahirap ipaliwanag at patuloy na bumabagabag sa isipan ng marami hanggang ngayon. Samantala isang araw ay lumabas si Orion upang tingnan ang kanyang mga hayop sa bukid. Ang kanyang asawa at anak ay nasa beranda ng kanilang bahay habang ang dalawa nilang kapitbahay na sina James at George McKinney ay nasa malapit at nakatingin. Habang naglalakad si Orion sa gitna ng bukirin ay bigla na lang siyang nawala. Literal na parang nilamon siya ng hangin. Lahat ng nakakita ay nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Dahil sa takot at pagkabigla ay agad na nagsama-sama ang mga kapitbahay at iba pang mga tao sa lugar upang hanapin si Orion. Sinuyod nila ang buong bukirin, inukay ang lupa at nagdala pa ng mga aso para hanapin siya. Pero kahit anong gawin nila ay wala silang nakita at walang sapatos, walang damit at walang anumang bakas ng kanyang pagkawala. Mistulang nawala siya nang walang iniwang palatandaan.
Subalit pagkatapos ng ilang araw ay may kakaibang nangyari. Ayon sa pamilya ni Orion, ay narinig nila ang kanyang tinig mula sa lugar kung saan siya huling nakita. Tila humihingi siya ng tulong, ngunit kahit anong gawin nila ay hindi nila siya mahanap. Ang mga tinig na ito ay naririnig nila sa loob ng ilang linggo. Ngunit unti-unti itong humina at tuluyan nang nawala. Dahil sa kakaibang nangyari ay maraming teorya ang lumabas tungkol sa pagkawala ni Orion. Sinasabi ng iba na maaring may portal o lagusan sa lugar na yon na nagdala sa kanya sa ibang dimensyon o mundo. Ang iba naman ay naniniwala na maaring ito ay may kinalaman sa teorya ng mga parallel world. Mayroon ding nagsasabi na baka may natural na dahilan tulad ng biglang pagbuka ng lupa o sinkhole na hindi napansin. Pero may mga tao rin na naniniwalang kathang-isip lang ang kwento. Ayon sa ilang researchers ay walang dokumento o ebidensya na nagpapatunay na may taong nagngangalang Orion Williamson. Posible raw na ito ay isang alamat lamang na ipinasalin-salin mula noon. Number 10. Asha Degree. Si Asha Degree ay isang 9 years old na batang babae mula sa Shelby, North Carolina, USA. Nawala siya noong February 14, 2000 at hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Ang misteryo ng kanyang pagkawala ay nagdulot ng labis na pag-aalala sa kanyang pamilya at komunidad. Samantala noong gabi ng February 13, 2000 ay natulog si Asha sa kwarto nila ng kanyang kuya. Karaniwan lang ang araw na iyon at naglaro din siya ng basketball at pumasok sa paaralan. Bandang 2:30 ng madaling araw ay nakita pa siya ng kuya niya na natutulog. Ngunit paggising ng kanyang pamilya kinaumagahan ay nawawala na siya. Ayon sa mga ulat ay nakita ng ilang witness si Asha na naglalakad mag-isa sa Highway 18 bandang alas 4 ng madaling araw. Maulan at malamig ang panahon noong oras na yun. Maya-maya ay natagpuan ang kanyang hairbow at iba pang gamit sa gilid ng highway. Matapos iulat ng pamilya ang pagkawala ni Asha ay agad na nagsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis at FBI. Marami ring kapitbahay at kaibigan ang tumulong sa paghahanap. Makalipas ang 2 araw ay natagpuan ang isang plastic bag sa isang tool shed malapit sa highway. Ang bag na ito ay naglalaman ng damit ni Asha at isang libro. Pero ang libro ay hindi niya pagmamay-ari. Ngunit noong 2016 ay may lumitaw na bagong impormasyon. May isang witness na nagsabing nakita raw si Asha na sumakay sa isang green na kotse na posibleng isang Ford Thunderbird o Lincoln Mark IV. Ngunit hindi nito nabigyan ng linaw ang pagkawala niya. Kaugnay nito ay iba-iba ang teorya kung bakit nawala si Asha. Ang ilan ay naniniwala na baka may humikayat sa kanya na umalis sa bahay. Ang iba naman ay nagsasabi na posibleng siya ay dinukot o naging biktima ng human trafficking. Gayunpaman ay wala pa ring sapat na ebidensya para suportahan ang alinman sa mga haka-hakang ito.